Just in time para sa inaasahang holiday exodus. Binuksan na sa NAIA ang ilang pasilidad at halos 80 immigration e-gates. Bukod sa mas mabilis na biyahe, pangako nito ang experience na pasok daw sa global standards. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Isang taon matapos ilipat sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport, binuksan na ang bagong mga pasilidad, kabilang ang isang all-Filipino food hall na tinatawag na Tambayan. Sa loob nito, may 50 to 70 concessionaires na pwedeng mag-accommodate sa 2,000 katao. Mula interior design hanggang sa featured restaurants, layunin daw ng NAIA na magmula sa major gateway nito ang classic Pinoy experience. Hindi lamang ito usapin tungkol sa infrastruktura. Ito ay usapin ng malasakit, ang pag-unawa sa pagod, pangamba at pananabik ng bawat Pilipino at bisitang dumadating dito sa ating bansa. It only shows that the Philippines can meet global standards while remaining grounded in genuine Filipino service. Sa pagdalo niya sa launching ngayong araw, nagbiro si Pangulong Bongbong Marcos na sa wakas, mukha na raw international airport ang NAIA gaya ng ibang paliparan sa ibang bansa. Pinasinayaan din ang 78 immigration e-gates ng NNIC na may pangako na wala pang 1 minutong pagpoproseso sa arrival at departure gates. Ito yung panibagong immigration e-gates dito sa NAIA na sa ngayon ay available pa lang sa mga Filipino national. Ang tanging kailangan lang dito ay passport detection at facial recognition. Ngayon, ano ang kaibahan ng immigration e-gates sa mga tipikal na immigration processes? Una, hindi pwedeng iproseso ang mga bata dahil may height requirement. At pangalawa, kung ikaw ay isang traveler na nangongolekta ng passport stamps, dito lamang meron noon. Si Jing Perez, isang OFW mula Taiwan, may ilang technical difficulties na na-encounter. So far ako naman is nakaranas ng 1 to 2 minutes, pero yung kasama ko is tumagal ng almost 3 minutes to 5 minutes. Ano raw po yung na-encounter na problema? Siguro pag-detect ng passport, hindi siya ang tawag dito. Hindi siya ma-detect dun sa scanner. Inaasahan ng gobyerno na tataas pa ang bilang ng mga biyahero sa pagganda ng NAIA. Pero ang Department of Tourism inamin na bukod sa natural calamities, isang rason ng pagbagsak ng ibang sektor ng turismo ay ang political climate ng Pilipinas. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.